Alright, good morning Davao News, Davao people, mga Pilipino at sa mga hindi taga Davao na nanonood sa atin dito mga video sa Davao City featuring Duterte Country. So gusto ko lang ho ipaalam sa inyong lahat na yung pangarap namin na tulay or daan, no, dito sa Davao City na makapag shortcut or makapag-cut short ng aming mga biyahe. Oo, yung magta-traverse kami ng napakalayo from north to south via Diversion Road, via MacArthur Highway, via Quimpo Boulevard. Nako, napakahirap ho nun during peak hour, sobrang traffic. Pero thank you talaga kay Tatay Digong. Iba ka, Tatay Digong, no? Talagang minahal mo kami mga taga Davao. Oo, hindi lang mga taga Davao, mga Pilipino. Oo, dahil sa iyong panunungkulan sa loob ng 6 na taon sa Malacanang, talagang binigyan mo ng napakaramit, napakaganda at napakasolid de kalidad ng mga project, no? Mga build project, tulay, pantalan, paliparan, mga kalsada, highway, bypass roads, diversion roads. Oh, di ba? Grabe mong dami na yung ginagawa pagdating sa no, sa mga ganyang proyekto na talaga pang matagalan. Talagang para siya sa pang long term, no, na solusyon para sa kahirapan ng mga Pilipino pagdating sa transportasyon, sa pag-deliver ng mga goods. So itong tulay na to is 1.3 kilometer long, 4 na lanes, no, 2 lanes or basta siya, meron siyang north to south bound, hindi siya one way. Siyempre libre lang to kasi sa panahon ni Tatay Digong talaga talagang 100% full na walang bayad yung mga kanyang ginagawa mga proyekto. At isip pala sa sa may dito sa may subway, twin tunnel subway namin sa may Davao Bypass Road, sa may papuntang Tiwongko, Panabo, no, Toril to Panabo. So merong toll fee pala yun, kasi ang doon, ang explanation is para mas mabilis ang ROI or return of investment, para mas madaling mabayaran ng utang natin sa Japan. Japan pa kasi pala may may gawa contractor. O pala sa mga nakakaalam dyan, alam nyo ba ang Davao City is kumukonsulta or nagpapagawa ng disenyo, tumutulong, nagpapatulong, no, or nag-hired, kung nagbabayad man, nag-hired ang Davao City si Mayor, yung VP natin ngayon, dati naming mayor sa Davao City, napakagaling ho yan mamuno. So yung mga proyekto dito na napakaganda sa Davao City, tsaka yung magandang disenyo, solid na pagkagawa ay disenyo ho yan sa Singapore or Japan. So yung mga namin dito, gawa sa mga proyekto sa Davao, kalsada, tulay, mga drainage, no, mga creeks, mga basta mga infra projects niya dito ni Sara sa Davao City is galing siya sa Singapore, kung hindi man Singapore, Korea. Singapore and Japan. And ngayon ito may kasama na tayong tatlo na China. So China, Japan and Singapore. Di ba ang galing, no? Mga world class talaga ang natin dito, ating mga disenyo. Kita nyo naman, no, sa namin sa Coastal Road, kita nyo naman sa aming mga parks, sa aming mga bases, no. So ang basis natin China, yung ating mga tunnels Japan, of course, expertise ho yan ng Japan. And of course when it comes to tulay, China talaga diyan, no, expert. So Japan, Singapore and China. So yun yung tatlong bansang magigiting magaling when it comes to infra projects. Pero yun, dito sa Davao, isa lang yung natin, parang consultant. Ganyan talaga ang Duterte, sa totoo lang, wala. Sabi na, dediis daw ako. Totoo naman talaga, like hindi ko kinakahiya, no? Magiging defender sa mga Duterte. Actually, hindi naman ako ganun hindi ako defender, no? Parang hindi kasi ako marunong magdepensa sa mga Duterte kasi defender, wala akong kakayahan mag-defend. Pero ang kaya ko lang talagang gawin is i-amplify, i-reiterate, or hindi kaya itawag dito, parang basta ipapublish ko gamit ang aking mamunting platform, no, yung aking channel ito. Kunti lang naman to ang natin engagement, pero at least ba mayroong mga 100 katao ang makita
sa mga ganap dito sa Davao City, and that's all thanks to Duterte family. Kasi nga ang galing. Si Mayor Basti, ano bang nagawa niya as mayor? Ang masasabi ko dyan is na-maintain niya ang peace and orderliness sa Davao City. And of course, na mas napataas niya pa ang ekonomiya ng Davao City into 3 times talaga, no? Or 300 times, percent. Basta 3 times. Kumbaga, kung kay VP Sara, mayaman ang Davao City, naging triple pa kay Mayor Basti. So ganyan, no, ang galing. Elevation of the poor, elevation the lifestyle of the poor, or the life of the poor, poorest of the poor. Yan yung pinaka na main na ingredient, no, ng advokasya ng mga Duterte family sa Davao City. Tapos pangalawa, yan na nga, safety. Mga safety talaga nga, dapat livable city ang Davao. Hindi lang siya basta mayaman, hindi lang siya basta kaya accessible, dapat din ay livable din siya. So kailangan in favor talaga lagi ang syudad natin sa Davao City, namin dito sa Davao City, para sa mga law abiding citizens. Iyon, so ang ganda lang, no, mayroon na kaming tulay dito na magkukunik sa Junction 1 and Junction 2. So ibig sabihin ho yan sa mga nagbabalak na lumipat ng Davao City, dito na mag-migrate, dito na titira, for good. Well, I think next year pwede na kayong lumipat dito. Alam niyo bakit? Kasi by the month of October daw, no? So magkakaroon na kami ng bus system dito sa Davao. And of course, ito na, mabubuksan na nga to by November daw, sabi, no? Sana nga November magagamit na natin. So hindi na siya na-advance pa, no? Kumbaga imbis sa January, so nagiging November. Maayos, very good. Iba talaga pag contractor hindi kurakot, do, hindi manggagancho. At saka ito naman kasi gawa to ng China, itong tulay na to dito. So ano to, soft loan, no, ng Philippines sa China. Parang ganun, soft loan. Sabi ni Tatay Digong, ang pagkakaintindi ko doon sa kanyang explanation dati, soft loan means sobrang baba ng interest. Halos wala ng interest, ganun. Tapos ang pagbabayad pa dito is depende sa atin kung kailan natin babayaran. Ganun yun, ang ganda. Anyway, so sa mga gustong maglipat dyan sa Davao City, mag-migrate, so I think next year is the best time for you to come here in Davao City, dalaan yung mga pamilya at manirahan sa syudad namin. Gawa nung meron na nga kaming dito, pang-counter sa aming, kumbaga pang solusyon sa aming, hindi siya banid solution, na talaga pang long-term solution sa aming kinakaharap ngayon na traffic congestion during peak hour. So ngayon, hindi na kami magkakaroon ng problema dyan dahil meron na nga ito. Yan, yung mga galing sa Toril papuntang Panabo or Tagum City. So dito na yan dadaan sa 18 km long na Davao City Coastal Road. Davao City Coastal Road is kasama ho siya, or kasali ho siya, party ho siya ng Davao Pipe, 45 km Davao Bypass project ng Build project ni Tatay Digong. So malapit na tong buksan, and thank you Tatay Digong ulit, no, dahil nga sa iyong ginawang initiative. Kumbaga talagang sinigurado mo na bago ka aalis sa iyong kinaupuan, bago ka aalis sa Malacanang, mabigyan mo naman kahit paano ng dekalidad na proyekto ang iyong kababayan dito sa Durian, capital of the Philippines, Davao City. Yan lang. So mga taga Davao, by November daw to set to open.